Sa lahat na may problema sa parang nawawala ang lamig. Pag umiinit na, pagka malamig ang panahon, maganda naman. Minsan, pag hinawakan nyo yung hotline, sobrang init. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, car aircon po ulit ang topic natin ngayon. Meron lang po kasi akong gustong i-share sa inyo na tutuusin, simple pero para sa akin pinakamahalaga pagdating sa high pressure. Bago nga pala ang lahat, ang topic natin ay iwas high pressure technique number 3. Number 3 na tayo mga ka-vloggers. Gusto ko lang po kasi talaga i-share sa inyo to. Isang mahalaga at lagi kong ginagawa at maraming beses ko na rin pong sinabi o pinaliwanag sa inyo sa mga naunang mga vlog ko kasi mahigit 200 na nga po yung mga videos natin, no? So, gaya kahapon mga ka-vloggers, gagawin ko pa lang sana nga kahapon pa sana itong video na to, itong vlog na to. Kaya lang, mayroong isa tayong ka-vlogger, subscriber natin na taga Bulacan. Shout out sa iyo. Alam mo kung sino ka. NV350 rin po yung sa Kenya mga ka-vloggers. Ngayon, Bulacan pa siya. Hinanap niya ako. Matagal na niya akong gusto puntahan dito sa Olongapo. So, gano'ng kalayo rin yan. Ilang kilometro din yan. So, kahapon, si ka-vlogger natin, nakakahiya nga sa kanila, kasama pa niya, pamilya niya. Sa bagay, magsuswimming naman sila medyo nag-antay sila doon sa may kumpare ko, doon sa may bayan. Dahil ganito nangyari mga ka-vloggers. Pinagtanong-tanong ako ni ka-vlogger mula daw sa Bataan. Sabi nung kumpare ko nakausap ko siya. Nagtanong-tanong daw si ka-vlogger natin na merong NV350 mula sa Bataan hanggang sa dumating sa Olongapo. Lahat sinuna niya yung buong Olongapo. Makita lang po tayo. Talagang salamat talaga sa iyo ka-vlogger. At magkikita pa kami kasi marami siyang gustong patingnan sa akin ang mga sasakyan niya. Ganito raw kasi nangyayari mga ka-vlogger. Sa ito, kwento ko muna. Laging nasa pagawaan yung NV350 niya. Parang pinambibiyahe yata yun. Ewan ko kung anong sinasakay o baka mga sabihin na natin parang utility vehicle pero hindi sa kulay puti, no? Ngayon, maraming beses na pong ginawa, no? Na hindi ko lang alam kung saan niya pinapagawa. Basta sinabi lang niya, ang compressor daw niya, bumili siya ng brand new. Ikinabit. Ngayon, ang sabi daw sa kanya, mahina daw yung compression nung nabili niyang compressor. Ay, brand new So, pinaghanap siya ng second hand, surplus. Yun nga yung nakakabit nung nakita ko kahapon. Comment ka na lang, ka-vlogger, kung totoo tama yung sinasabi ko. Ngayon, expansion bulb niya, napakarami na. Nagpalit na ng ilang ulit ng receiver dryer, parang 2 yata nasabi niya sa akin. Pina-flashing daw yung system. Ilang ulit na binabari ng evaporator. Ewan ko ba't gano'n lagi nangyayari sa mga NV350 na mga napapagawa na hindi sa kasa. Kasi nga, alam niyo naman kung sa kasa, sandali lang po yung gagawin dahil kabisado nila yan. At siguro, nagtitipid sila sa labas pinagagawa. Kaya lang, hindi tipid na nangyayari. Mas lumalaki ang gastos, paulit-ulit, hanggang sa nagme-message nga po sa akin mula dito sa YouTube hanggang do sa aking page, yung Ferdy's Vlog sa Facebook. So, nagme-message si ka-vlogger. Minsan, ilang ulit ko na rin siya nakausap doon. Tapos, yung nakakaraan, dahil busy nga po ako lagi, hindi yata ako nakakasagot. So, hinanap na niya ako. Kahapon,
papunta sila isasabay na rin daw niya sa pagpunta nila sa beach. Ewan ko, ganun yata. Kasama nga niya yung pamilya niya. Pasensya na po, nagantay sila sa akin sa baba, no? Nagulat na lang ako, nandun may mga tao doon sa loob ng van eh. Tapos, wala nga lamig. Yung complaint niya, walang lamig sa likuran. May lamig, mahina. Sa ilang ulit na pinalitan na expansion valve, hindi lumalamig, yung harapan malamig. So, gusto sana niya, unang-una, matignan yung mga valve. Kaya lang, nandun kami sa bayan. So, sinilip ko lang at gusto niya ako makita nga. Nagkausap kami. So, nung tinignan ko, mga ka-vloggers, ito sobrang taas ng karga. Sobrang dami ng refrigerant niya. So, kung tutusin, hindi na nga halos nag-high pressure. Kasi nung hinipo ko yung suction, pawis na pawis. Yun po, tandaan nyo, masama yun. Yung parang tao rin yan. Pagka masama ang pakiramdam, mga ka-vloggers, parang nagbubutil-butil ang pawis, ganun din yan eh. Yung hotline, yung katabi niya, walang kainit-init. So, mga ka-vloggers, masama yun. Dinual condenser na nga rin pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Liban doon sa nakahiga niyang condenser, nilagyan pa ng condenser dito sa may bumper. Kung tutusin, okay yun. Maganda nga pong idea yun. No? Dual condenser. Pero, sa ilang ulit daw na tanggal kabit, minsan daw hindi hinahawakan yung hotline. Pinukwento ni ka-vlogger. Nakakatuwa nga yung pangalan niya. MJ. Initial na lang Yung linya niya ng hotline, halos malamig, mga ka-vloggers. Malamig siya. Akala ko nga, dahil siguro maganda dual condenser. Pero tinignan ko dito sa loob, tinanggal ko yung isang grill do sa may likod na evaporator niya dahil naka-covered lahat yung suction, nagpapawis ng todo. Tumutulo na, abnormal. Hindi ganun ang lamig dapat na suction, mga ka-vloggers. May lamig pero hindi nagtutubig, parang naging drainage siya. Tapos yung hotline, hindi umiinit kahit konti. So doon papasok yung ating topic ngayon, mga ka-vloggers, yung ano ba tong iwas high pressure natin na technique number 3. Yan, mga ka-vloggers, napakahalaga po nito. At sa mga nagko-comment sa akin, napakarami na rin po ninyo na nag-comment sa akin na car owners pa nga karamihan at turuan ko sa ganitong technique na pabalik-balik, gumastos na, napakalaki. So, ano ang tinuro ko sa inyo? Ito nga pong technique na to, mga ka-vloggers. Ang ating iwas high pressure technique number 3. Simple lang to, mga ka-vloggers Ito po yung pagka nakargahan nyo na ng refrigerant o kinargahan nyo sa inyo at na-feel ninyo, gaya ng sinasabi ko na nangyari doon sa NB350 na ang taas na ng reading sa gauge, nagdala akong gauge ang taas na ng reading niya, halos nung pina-start ko ay nung nilagyan kong gauge kasi ang tagal na niya umaandar, inaantay nga po ako ni ka-vlogger nasa 60 mahigit yung reading na suction. Tapos hindi umiinit yung hotline. Yung suction naman puro tubig, Tandaan niyo po to Tapos pinaapakan ko, hirap na hirap pababain yung gauge. So, yun ang nangyayari pala sa kanya kung bakit lagi sinasabi, palit compressor. May dalawa pa siyang compressor Yung una, original niya, na pinapalitan, at yung brand new, at nakakabit sa kanya nga yung surplus, no? So, kung titingnan mo, akala mo blow by dahil hirap siyang ibaba, pero hindi siya magalaw. Hirap. Sabi ko sa kanya, hindi dapat ganon, mga ka-vloggers. Ano ang ginawa ni ka-vlogger? Ito na nga po yung tip ko sa inyo panibago. Number 3. Yung pito. Kung wala kayong gauge, dahil may dala nga akong gauge, nag-release lang po ako doon habang maandar ang aircon para matatansya ko. Pero kung wala kayong gauge, gaya ng tinuturo ko sa mga car owners, pitikin lang ninyo kung meron kayo ng tornilyo na ang ulo, G's, 10mm, parang 1/4 yung taba ng bolt doon. Pitikin lang ninyo, mahawa kayong basahan doon sa suction. Yung suction ng malaking tubo,
wag doon sa hotline na maliit, mga ka-vloggers. Pitikin ninyo ng siguro mga 2 seconds na tuloy-tuloy. Op, hinto, pakiramdaman ng mga nangyari. Yung reaction ng tubo, tsaka yung gauge, bababa na yon. So, kulang. Yung sa kanya kasi, napasobra ng karga. Hindi umiinit yung hotline, mga ka-vloggers. Pero, may mga kaso rin na mga pagka nasobrahan, hindi man nasobrahan, kumbaga sobra pa rin ang karga, pero high pressure rin na ikarga sa inyo, sobra naman ang init ng hotline na hindi nyo mahahawakan, parang plancha. Yun naman po, yung mga i-release ninyo lang, i-release din dun sa suction, kailangan lumamig yung suction niya ng tama, yung kala mo, to yung lamig, yung malamig, parang yelo. Tapos, eto naman hotline, mababawasan ng init. Tapos kakapain din ninyo doon sa loob kung hindi nawawala yung lamig. Mamaya naman napasobra kayo ng bawas. Mawala naman ng tuluyan yung lamig. Kailangan po dyan mga ka-vloggers, alalay lang. Sabi ko nga, 2 seconds. Nope, hinto muna. Observe kung ano reaction. Yun ang ginawa ko kahapon. Nirelease ko. Tapos pinakiramdaman ko. Habang yun nga, hindi lang siguro ang nai-release ko doon, itutuloy-tuloy lang yun, siguro hindi lang 30 seconds sa pagre-release ng hangin, mga ka-vloggers, dahil dual condenser na, marami ng laman. Ang nangyari lang po sa kanya, sobra-sobra ang karga, mga ka-vloggers, sila maya ingay. So, kailangan bumalik sa pag-init yung hotline. Kung hindi puputok or hindi nalalamig na maganda, hirap pa yung makina, mabigat batakin yun. So, anong ginawa ko? Release. Siguro matagal-tagal din yun, ilang ulit Hanggang sa na-feel ko, nagkakaroon na ng konting init yung hotline. So, bawas ulit. Magandang reaction. Maya-maya, uminit na rin yung dryer. Isipin nyo yun, nakaka-expand na yung preyo, nagkaroon na siya ng clearance, ng espasyo sa loob. Kumbaga sa salitang ginawa siyang parang balot na talagang kulob na kulob, hindi siya makagalaw yung refrigerant, no? So, nung nabawasan siya, yun na, nakapag-expand na siya, nagtrabaho na siya, yung refrigerant, mga ka-vloggers. Hindi na kasi hirap yung compressor din sa kanya, lalo yung makina, na ipapump na siya ng maganda ng compressor, ikot na siya ng maganda, na may clearance. Kailangan po yun, kaya nga lagi ko sinasabi yung slight bubble kung meron siyang sight glass, mga ka-vloggers, napakahalaga po nun. So ngayon, ano nag-i-epekto, mga ka-vloggers, sample pa lang yun kay ka-vlogger, pero gusto ko pa rin talaga sanang makita yung mga ikinabit na expansion valve, kaya lang may lakad sila. So simple lang muna yung ginawa ko, pero gumanda na, nagbago na yun, mga ka-vloggers, at mainit na. Binawasan ko pa para mabawasan naman yung init. So, napakaraming inalis na refrigerant sa loob. Imagine niyo na lang siguro kung nasa kilo yun. Baka mga 1/4 o pa kilo ang natanggal doon. Sa dami ng laman, mga ka-vloggers. Sobra-sobra ang karga. Siguro mga ilang pagka kasi marami daw silang van. Baka maipakita ko at mai-vlog ko kasi hindi ko na-i-vlog kahapon. So, ganito, sandali. Punta tayo doon sa isa sasakyan. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ko po. Sandali. So, ito po, mga ka-vloggers, yung sinasabi ko sa inyo, na pagka magre-release kayo, dalawang tubo. Isang malaki at isang maliit. Yung papunta sa evaporator yun, no? Dito nyo babawasan sa malaki, Tanggalin ninyo itong takip at meron kayong gis na bolt, Ayan, 1/4 ang tawag dito, kaya lang millimeter to. So, pipitikin ninyo to. Pagkatanggal ng takip, mga 2 segundo, tigil muna. Pakiramdaman nyo to kung ano nagiging reaksyon at pakiramdaman nyo to kung yung dahilan ba't kayo magre-release sobra init nitong maliit, sige lang, release nyo pa. Kailangan medyo tama lang yung init at hindi naman mawawala ang lamig dito, Abangan nyo, baka mapasobra kayo. Yun naman ginawa ko nga po, sobra naman ang karga. Etong maliit, ayaw na uminit, yung galing condenser, dual condenser pa, ang galing sana. Eto naman, pawis na pawis, mga ka-vloggers. Gaya nga ng sinasabi ko, masama
ang ganon. Parang sa tao rin yan mga ka-vloggers. Kapag masama yung pakiramdam ninyo, pinagpapawisan din kayo ng malapot o butil-butil. Ay, pasensya na kayo, pinagpapawisan ako ng malapot din, pero hindi masama pakiramdam ko, mainit lang dito. Pero, ganon din yun. Ganon na nangyayari sa saksyon, na pagpapawisan siya ng parang butil-butil na talagang masama, mga ka-vloggers. Dahil masama yung loob niya. Meron siyang naipasok, may nakain siya sa loob, yung refrigerant niya sobra. So, gusto niyang idighay, yung alam niya rito, or gusto niya ilabas sana sa kanyang likod. Alam niyo na rin yun. So, ang way naman sa car aircon, pasingawin niyo siya dahil hindi niya kayang, sabihin ko, umutot. Yun mga ka-vloggers. Yun. Pag nailabas ninyo yung sama ng tiyan, gagiginhawa kayo. Ganon din yung car aircon. Pagka pinasingaw ninyo, giginhawa na yung aircon ninyo at magtatrabaho na rin siya ng maganda. Pareho lang ng tao rin yan Sinabi ko lang sa inyo, kino-compare ko lang. Dahil yun. Pag masama ang pakiramdam nyo, butil-butil ang pawis nyo. Tapos, yung aircon, ganun din. Pawis-pawis yung mga suction. Pero pag nirelease ninyo, gaganda na yung pakiramdam niya. Yun lang. Palabasin ang masamang pakiramdam ng aircon. I-release yung pressure. Pressure para maiwan sa loob yung liquid. At yun po ang ating iwas high pressure technique number 3, mga ka-vloggers. Tandaan po ninyo yun. Napakahalaga po ng yan, topic natin. Simple lang pero mahalaga. Sa lahat na may problema sa parang nawawala ang lamig. Pag umiinit na, pagka malamig ang panahon, maganda naman. Minsan, pag hinawakan nyo yung hotline, sobrang init, magbawas kayo. Doon sa malaking tubo, inuulit ko gaya ng pinakita ko, wag po doon sa maliit. High pressure yun, nako, delikado yun. Ang hawakan lang ninyo, inuulit ko, etong malaking tubo, yung lumalamig, may nakasulat na low, na L, ganyan wag nyong babawasan doon sa linya nun. Minsan naka-open yung linya nun. Wag doon, high pressure po yun. Masama doon mga ka-vloggers. Diyan lang lagi sa malaki. At pakikiramdaman ninyo, wag ninyong sosobrahan. Dahil pag nasobrahan po, mga ka-vloggers, mawawala lalo yung lamig niya. Nasobrahan kayo sa bawas. Kailangan mga 2 seconds as pakiramdaman. Habang naka-on yung makina, naka-on yung aircon, hanggat maaari nga, nakaapak sa 2,000 RPM, dun yung observe. Mga ka-vloggers, pasaysa kayo. Ba't pinapawisan ako rito? Kasi napakainit. Talaga mainit. So, paano mga ka-vloggers? Napakaganda ng technique na yon. At sundin ninyo mula sa car owners, sa mga car aircon technicians, gawin po din yan at pakikinabangan ninyo yung tip na sinare ko sa inyo. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo.